Alright, so welcome Game Changer sa ating second team meeting. So every week, nagkakandak na tayo ng team meeting. Okay, every Friday, 7 p.m. Para dito natin i-share yung ating team updates, yung mga naging ganap sa atin buong week. Tapos dito rin tayo magbabagsakan ng commitment ng mga goals, quick refresher, at quick training para lagi tayo naka-align sa goals, objective, and why at vision ng ating community. Okay, so before we start, let's start with the prayer muna. Okay, para guided tayo throughout the training, okay, throughout the team meeting, para guided tayo sa lahat ng mga bagay na gagawin natin. Kasi I do really believe, okay, ang pinaka-good business partner talaga natin, kasi ito, nakuha ko lang to sa mga pinakauna ko naging mentor, okay, naging boss ko dati, na ang pinaka-best na coach, business partner ay walang iba kundi ang Diyos. As long as we're guided and we are doing the right thing, is talagang lahat ng bagay na gagawin natin, maitatama at itatama ng Diyos that will lead us to success. So before we start, okay, let's start the prayer. So I will be the one na lang na mag-lead ng prayer, okay? So let's bow our heads and feel the presence of our Lord. Manaming Diyos, banal ka po at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, maraming maraming salamat po sa iyo sapagkat sa buong linggo ng aming mga paggawa, ikaw pong gumabay at sumama sa bawat isa po sa amin. Ama, maraming salamat. Nandito kami sa ganitong klaseng oportunidad. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo po kami pinababayaan. Ama, naniniwala po kami at nagtitiwala po kami na ikaw po ang naglagay sa amin sa industriyang ito. Ikaw po ang tumulong sa bawat isa po sa amin. Nag-guide sa bawat isa po sa amin para mapunta sa community na to. Ama, naniniwala kami, Ama, na napakagandang industriya ito para maging instrumentong galing sa iyo upang makatulong rin po kami sa ibang tao. Ngayon po, nagpapagabay ang bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami, Ama, ipagkaloob sa amin ang kaloob at mga katangiang kinakailangan upang siyang aming gagamitin, Panginoong Diyos. Tulungan mo rin po kami, Ama. Ipaalam po sa amin ano yung mga bagay na dapat namin gagawin. At kapag nagtatagumpay na po, Panginoon, lagi po naming ibabalik ang kapurihan sa ipong napakabanal na pangalan. Ama, sumasampalataya kami ikaw sasama sa amin, Panginoon. Naniniwala rin po kami, Panginoong Diyos, na lahat ng aming ginagawa sa pagkakataong ito ay gagawin namin, Panginoon, para po sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ikaw na pong gumabay, nagbigay ng mga pagpapala at mga pagtatagumpay sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang aming pong dakilang tagapagligtas. Amen. Alright guys, so grabe, I'm so excited para ngayon sa ating second training team meeting sessions, last training. Dito sa gagawin nating weekly team meeting ay dito tayo magbabagsak ng updates at mga goals at ano yung mga plano natin, ganun din kung ano pa yung mga mangyayari, okay? At saka yung dito rin natin ibabagsak yung quick training para align tayo at laging nare-refresh sa atin kung bakit ga natin ginagawa ang ganitong type ng business, okay? So I hope guys na maging consistent kayo. Always show up sa ganitong mga training kasi isa sa mga pinaka na ituro sa akin ng mentor ko na kahit anong mangyari, no ifs, no buts, next, no excuses, always show up. Ano man mangyari, kahit hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung tama ba ginagawa mo, tama ba to, ganito, ganyan, okay lang yun. Always show up and evaluate. Okay? Because kung hindi ka nag-show up, mas walang nangyari. Pero kapag nag-show up ka, malalaman mo yung tama, malalaman mo yung mali, at maitatama mo yung mga bagay na pagkakamali. Okay? So ngayon, just to give you the whole context o ano yung mga mangyayari sunod-sunod sa gagawin nating team meeting. Okay, unang-una dyan, team updates. Ano yung mga bago, ano yung ganap, ano yung mga plano natin. Next, journey nyo dito. Okay, isi-share namin sa inyo dito yung magiging journey nyo. Okay, ano ba yung roadmap, ano yung structure, ano yung concept.
Ganun din, isi-share namin sa inyo yung mission and vision, purpose ng ating community para mas nasasariwa sa inyo kung bakit nga ba kayo nandito at ano ba yung ginagawa nyo dito, di ba? Sunod niyan, isi-share ko rin sa inyo sa ating quick training, bakit nga ba network marketing? Di ba napakaraming community, napakaraming opportunity sa labas, napakaraming magagandang bagay, pero bakit nga ba network marketing? Okay? Sunod dyan, quick training din on how to become successful sa network marketing business nyo. So this training, whole session will be only 30 minutes and I hope na mayroon kayong pen and paper at kung wala man, kumuha agad kayo ng pen and paper para you can take notes sa buong panahon ng ating training. Okay? So without further ado, so start tayo sa team updates. So onti lang tong team updates natin. Unang-una guys, meron na tayong official Facebook page. Okay, doon tayo nagpo-post ng mga experiences nyo, thoughts nyo, at yung mga bagay na makakatulong to enhance, upgrade our credibility on social media. Kasi alam nyo, napakalaking bagay ng social media sa panahon ngayon. Halimbawa, if someone na lumapit sa inyo without a credibility, for example, ano na lang, a business leader, network marketing leader. Halimbawa, siya lumapit sa inyo. Tinanong ka, gusto mo bang business? Gusto mo yumaman? Stranger. What do you think will happen? Without credibility, di ba? Parang isipin natin, sino ba to? Parang ganyan ba? Pero iba kapag meron kang social media presence, nakapag-build ka ng trust, ng credibility, kasi dahil doon, mas pakikinggan ka, mas paniniwalaan ka ng mga tao. So, ganun siya kahalaga. Kaya, ano ba yung mga magiging participation nyo? So, every week, I will ask for pictures, video. So, may mga tanong, kailangan nyo lang sagutin. And yung creative department na natin, sila na yung bahalang gumawa sa pag-edit. Okay, you just have to do is give us your thoughts, ideas, and pictures. Then, ang creative department na natin yung bahala sa iba pang mga editing. Okay, so yun lang. Meron na tayong official Facebook page and I hope i-like, i-share at magtulungan tayo, 'di ba, na mas papalaki yung community, mas marami yung mag-likes at mas dumami yung followers, okay? So yun yung pinakauna nating team updates. Sunod, team updates natin guys is meron na rin tayong exclusive community sa Facebook kung saan doon natin ibabagsak lahat ng mga trainings natin, lahat ng motivations, lahat ng mga bagay na gagawin natin, doon lahat sa community, okay? So ano bang purpose ng ating Facebook community? So ang purpose nun kasi, limbawa, imagine may bago kang recruit, then hindi ka pa naman bihasa to train. So, ang dapat mo lang gawin, without hesitation, pilitin nyo siya within 24 hours or start na start pa lang niya. Pagka-sign up niya, na encode nyo, ipa-join nyo agad siya sa community, sabihan nyo from the start, panoorin nyo yung first training video, so may mga caption naman yun, basahin nyo na lang para makita nyo yung magiging sunod-sunod na mga dapat niyang gawin. Kasi yun naman yung pinaka-purpose natin is to guide, di ba? Gusto natin may step by step na silang pupuntahan, gagawin, then i-insert na lang nila yung creativity nila para mas jump pack siya, di ba? With the system and with their credibility or creativity, talagang mas magbo-boom sila at talagang mas mag-grow. So yun yung dalawa nating updates. Una, meron na tayo official Facebook page kung saan mag-build tayo ng social media presence. And pangalawa, meron na tayong exclusive Facebook community kung saan nandun lahat ng trainings natin step by step from first hour, 24 hours, 1 month, 3 months. Okay? Nandun na lahat, pati team updates. Okay? Nagpapawisan ako. So next, update natin. So this coming August, pupunta tayo ng Surigao del Sur. Okay, for Agusan, Trento, Butuan, Agusan, Bislig City. Yan. Pupunta yung team natin doon at kung sinong gustong sumama, just let me know para alam natin yung dami natin kung ilan ba tayong pupunta doon. Okay? Then, i-ready nyo na yung schedule nyo kasi from August 1 to 30, 1 month tayo nandun. Diba? Hataw tayo guys, hataw. Next,
Gusto ko lang i-share sa inyo, no? Kasi napaka-importante to any organization na alam mo yung purpose, alam mo yung meaning, alam mo yung why ng bagay na ginagawa mo. Diba? So, alam ko dito, marami na sa atin naging empleyado din before. Diba? So, naka-experience ka siguro, malaki sahod mo, pero parang pagod ka pa rin, diba? Parang, okay naman yung sahod ko, pero parang hindi ko nararamdaman yung enjoyment. So one of the most reason guys is hindi mo alam yung purpose, yung why, kung bakit ka nandun sa klaseng business na yun or sa ganong klaseng trabaho. Ngayon, i-align natin yan. Gusto kong i-share sa inyo, ano ba yung why, bakit may Xsurge, ano yung Xsurge at para saan yung Xsurge at saan pupunta yung ating community. So ang pinaka-vision ng ating community is to guide, inspire, and encourage future game changers. Okay? To exurge for a better life. So madaling salita, kaya nag-exist ang exurge is to really guide people, help people, inspire people, and encourage people na kung ano may sitwasyon nila ngayon, hindi yun final. Okay? Meron pa ring way to change their life in the way na mas maganda para sa kanila, kailangan lang nilang mag-exurge or mag-rise up. Yun yung pinaka-mission natin is to really guide, encourage, inspire people na meron pang kinabukasan. Okay? Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na dahil sa hirap ng pinagdadaanan nila ng current situation nila, may mga times na parang pagod na sila mag-isip. Gusto na lang nila go with the flow. Okay, pero tayo as game changer, sisirain natin yon, gagawin natin yung best natin to inspire, encourage, and guide them na bumalik yung fire at mangarap ulit sila. Okay, yun yung pinaka-mission natin. Next, ang vision natin is to become the largest organization, largest community na kung saan tayo yung go-to expert in terms of guiding, encouraging people. So, magiging malaking community tayo, hindi lang tayo sa Pilipinas, buong Asia, at darating 10 years from now, okay, darating tayo sa point na up to US, nandun tayo available. So, ganun ko siya nakikita na magiging malaking community tayo, may sarili tayong office, lahat nagsasucceed, meron tayong solid na training, step by step, at naka-cater talaga kung ano yung needs ng mga tao. So, keep the fire burning guys kasi marami pa tayong papupuntahan. Nagsisimula pa lang tayo. Actually, hindi pa to yung simula. Kung freelancing, kung hindi pa freelancing, talagang hindi pa tayo as in ground zero pa lang. Startup na startup pa lang tayo yung community natin. Dalawa, tatlo, lima, anim pa lang tayo. Kaya talagang malaki pa yung growth. Kaya sana kayo as leaders, okay, please do your part and talagang keep on learning, no? Kahit nagtatrabaho kayo, may full-time job kayo ngayon, lagi lang kayong matuto. So ngayon, ano ba yung, ayun alam na natin yung mission and vision ng community. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba network marketing? Kasi napakarami ng mga opportunity sa labas. Pwede tayong magtrabaho. Kasi pag nagtrabaho ka naman, di ba, kikita ka naman, 50,000, pinakamalaki. Di ba? Kikita ka naman as employee. Wala ka pang stress, wala ka pang pagod. Di ba? Pwede ka naman maging business owner. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. O di ba? Pwede ka maging yung sa sarili mo lang, yung solopreneur. At least hawak mo pa rin yung oras mo. Pwede ka mag-artista, pwede ka mag-vlogger, pwede ka mag-TikTok affiliate. So affiliate ka lang, yung pinagpapawisan ako. No, hindi mo na kailangan ng masyadong mag-isip. Pero bakit network marketing yung isa sa pinakamagandang business na dapat mong pupuntahan? So ngayon, i-share ko sa inyo yung based on research na talagang nakita natin, no, na napakalaki, unang-unang reason is napakalaki ng market ng network marketing. Dito pa lang sa Pilipinas, billions sales. Okay? Through network marketing model. Ibig sabihin, sa Pilipinas pa lang umaabot ng bilyon ng sales. Okay? Considering mga network marketing business pa lang yung sales na yon.
So, ibig sabihin, as a business owner, as entrepreneur, as leaders, gusto natin magkaroon tayo ng part sa napakalaking market. Kasi sabi nga nila, di ba, kung meron kang market na papasukin or meron kang business na papasukin ngayon, dun ka sa business na meron ng malaking market. Kasi for example, ganito. Sa malaking market, 1 billion sales. Magkaroon ka lang ng 1% ng 1 billion, magkano yon? No? Hindi katulad ng halimbawa, ang market, ano lang, 5 million lang yung market, pero tatlo lang competitor mo. Di ba? Ay, ganda nyo na, 5 million yung market, tas tatlo lang competitor. Pero anong problema doon? Tingin mo magkano ang, sabihin natin, makatapyas ka ng 20% ng market na yun. Sino mas malaki? 1% ng 1 billion o 20% ng 5 million? So dun pa lang, as leaders, as future entrepreneurs, gusto natin mapunta tayo sa market na kung saan malaki. Na kahit 1% lang ng market na yun yung mapunta sa atin as market share, is talagang malaking magiging impact sa atin financially. Okay? Na talagang makapagbibigay sa atin sa ng true success in terms of time and money. So next, reason. Based on research, okay, as a network marketing kasi, once na you succeed, okay, ito lang yung business na nakita natin na kung saan hindi mo kailangan maghanap ng maraming taong magagaling to run yung business or magkaroon ng sobrang laking kapital. Ibig sabihin sa network marketing business, ito yung pinakamadaling business na kung saan hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan, hindi mo kailangan mag-train ng maraming tao, pwede kang umasenso at pwede siyang maging multi-million business. Kahit ikaw lang mag-isa. You just have to commit and do the work. Okay? So, ganun siya. Ibig sabihin, yun yung, imagine, di ba? Imagine, ikaw lang mag-isa. Wala kang pera. Paano ka mag-hire ng tao? Hindi katulad sa network marketing is talagang as kapag na-build mo yung organization mo, naging true leader ka, may malasakit, may training, lahat gumagalaw, yung income, papasok na lang ng papasok sa'yo. Ano lang kailangan mo gawin? To really do the effort, do the action. Okay, para kapag ang organization na-grow enough, the money will follow. Okay? So, isa pa sa pinaka last na lang, isa sa pinaka rason kasi, 'di ba? For example sa akin, gusto ko talaga maging business owner. Pero dumating ako sa realization ko na o nga no, magiging business owner ako. Mag-hire ako ng 10 tao. Kasi ako, kaya ako gusto maging business owner kasi dumating ako sa point na hirap ako maghanap ng trabaho. Kaya naisip ko, magdinegosyo ako. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala ako na magti-train ako na lahat. Pasok ka dito sa business ko, iti-train kita, yun, empleyado na kita. Ganun yung mindset ko before. Ngayon na-realize ko, nung naging empleyado ako, ang hirap maging empleyado pala, no? Imaginein mo, sa sahod lang ako, based sa dinikta ng company. Ngayon nakita ko tong network marketing kasi dito, independent tayo, you are paid based on effort. Okay, ako as a business owner, kahit gusto kitang pasahurin ng malaki, hindi ko magagawa kasi limited lang din ang income ng company. Pero kapag network marketing leader ka, gusto mo tong pasahurin ng malaki, i-train mo siya ng mabuti, ituro mo yung gagawin, i-guide mo, boom. Pag nagka-result, based on effort niya, magpuyat man siya, mapagod man siya, kikita siya ng malaki. So nakita ko siya is magandang way to give back sa mga tao. Na kapag naging magaling kang leader, may credibility ka na, talagang mas makakatulong ka. Kasi dito, bilang business owner, hindi mo naman kayang bigyan ng 1 million ng isang tao ng 1 month eh. Diba? Hindi ka tulad pag network marketing ka, sige, train kita, ito gawin mo, bang, bang, bang. Okay? Mag-boom. Effort niya, puyat niya, pagod niya, income niya, passive income niya. So, yun yung isa sa mga pinakamaganda dito. Ngayon, how to become successful in network marketing. So, ngayon mag-share ako sa inyo ng 5 mindset lang, okay, para di kayo ma-overwhelm kung paano
to become successful sa ganitong business, o what does it take to become successful in network marketing business. Ang pinakauna niyan guys, you need to have the willingness. Dapat gusto mo yung ginagawa mo, passionate ka sa ginagawa mo, na gusto mo talaga, na you really love people, na gusto mo talaga tong gawin. Yun yung pinakauna. Dapat willing kang gawin yung ginagawa ng upline mo, na hindi mo na kailangan di ka na kailangan pilitin magpunta sa training, mag-show up sa training, kasi willing kang matuto, willing kang gumalaw, willing kang matutunan lahat ng bagay. Yan yung pinakauna. Okay? Dapat willing kang gawin. Always show up trainings. Okay? Second, hunger. Hunger saan? Gutom, maging successful, gutom, matuto, okay? Gutom na magka-result. Dapat, to become successful in this business, dapat aral lang tayo ng aral, matuto lang tayo ng matuto, always chat yung apply natin, apply na bang gagawin ko, ano bang ganito, ganyan, saan ba ako kulang, ano ba. Okay, kayo dapat ang magkaroon ng initiative na matuto, magtanong, to become successful. Ayun, pangatlo, dapat meron kayong obsession sa ginagawa niyo. Dapat obsessed kayo. Obsessed kayo, gusto ko itong gawin, gusto ko itong gawin. Okay? Obsessed kayo to the point na hindi kayo papayag na matapos yung isang araw na wala kayong ginagawa para sa network marketing business niyo. Okay. Ngayon, ano yung pang-apat? Pang-apat is you need to decide. Pag-decision kayo ngayon na yes, ito na yung industry ang gusto ko, ito yung gusto kong gawin, wala na akong ibang option, ito lang gagawin ko, focus ako dito, magandang opportunity yan, go, dyan ka. Focus lang ako dito, gagawin ko to until I become successful. Decide. Gagawin ko to hanggang maging successful ako. Walang makakapigil sa akin. Gagawin ko to. Next, believe. Dapat meron kang believe. Maniwala ka sa company, maniwala kang napakaganda ng produkto natin. Kaya kapag naniniwala ka, di ba, paano ba magkaroon ng believe sa produkto? Siyempre, dapat gumamit ka ng products. Gamitin mo lahat, huwag ka mamili. Ako nga personal, try natin yung juice, yung kape, yung capsule, lahat. I-try mo. Bumili ka, gamitin mo personally. Okay, believe sa industriya. Dapat maniwala ka na yung network marketing industry ang pinakamagandang way to really start a business. Okay? Next, believe sa sarili. Maniwala ka na magiging successful ka dito. Maniwala ka na may mangyayari sa'yo dito. Maniwala ka, maniwala ka, maniwala ka. Maniwala ka na kung ano may nasa isip mo ngayon, mangyayari at mangyayari. You really need to believe, you really need to decide. So maniwala ka talaga na meron talaga mangyayari sa'yo dito as long as ginagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. So yan yung mga bagay na dapat meron tayo para to become successful in this business. Ngayon, last na lang, di ba pangako ko sa 30 minutes lang yung training natin ngayon. Last, gumawa kayo ng goal. Okay? Paano gumawa ng goal? Una, tanongin nyo, in 1 year time, in 5 year time, anong success o saan ko ba gustong mapunta in this business? Halimbawa, magkano income per month? Ilan yung downline nyo? Saan kayong location pupunta? Anong territory sasakupin nyo? Anong bagay gagawin nyo online? Okay? Yun yung isa yung gawin nyo. So, assignment nyo guys, gumawa kayo ng goal. 1 year from now, ilan downline nyo? Magkano income nyo per month? Full-time ba kayo nag-work sa business? And ano pa yung mga bagay na gusto nyo ma-achieve? Gusto nyo ang kotse, sasakyan, or bahay? Gumawa kayo ng goal. Next, gumawa kayo ng goal. Saan kayo pupunta ngayong linggo? Ano yung mga bagay na gagawin nyo? Sinong kakausapin nyo? Okay? And second, assignment nyo, gumawa kayo ng personal page or personal branding nyo. Okay? Para may branding din kayo. Okay? So ngayon, next week, meron ulit tayong meeting. So Friday, 7 p.m. Sisingilin ko yung mga assignment nyo sa inyo. Una, yung goal nyo para sa sarili nyo, para sa business. Sunod naman yung Facebook page nyo. Okay?
And next guys, magtulungan tayo para palakihin yung community. I-share natin yung mga posts sa ating page. Okay, yung search Game Changer. Share lang natin yung mga ano doon at talagang last thing na lang, maniwala kayo na magagawa nyo yung business. You just have to believe. Okay, so yun lang guys. And I hope marami kayo natutunan. Panoorin nyo paulit-ulit yung video na to at see you sa next team meeting natin. Bye-bye.